Good afternoon to each and everyone. I'm Ramirez Fiona Zamer S. from Activated HBAC 3A. So, our topic is about Lesson 21, which is Understanding Sexual Harassment. So, for the lesson objectives, here's the explain theoretical perspective on sexual harassment, discuss the Philippine view on the issue in academic and workplace settings, differentiate between various theoretical approaches, lastly, understand related Philippines law. So let's now proceed to our topic, which is the sexual harassment. Sexual harassment is an unwanted sexual advance, request, or behavior that creates a hostile or intimidating environment committed by someone in authority or within a work or education setting. So, ang sexual harassment, ito yung mga nambabasta sa atin. So, for example, no, ito yung mga nagka-catcall sa mga babae sa daan kapag nakasuot sila ng sexy clothes. Mga sinasabihan ka na mga comments na ang ganda mo, ang sexy mo, and minsan mas worse pa sa mga ganun na salita. So, yun yung sexual harassment. Minsan, pwede din natin itong maranasan sa work or sa school na mga nanghihipo or mga biglang hawak na hindi mo naman kilala. So, yun yung sexual harassment. So, let's move to our introduction. So, it is a form of discrimination and abuse of power recognized globally as violation of equal treatment and human rights. So, in this, no, kasi yung sexual harassment is a form of discrimination and abuse of power. Kasi nga, meron naman talagang mga gobyerno na namabastos din talaga sa mga maliliit or mga kapwa-tao na hindi ganun ka taas talaga sa mataas talaga sa mga gobyerno or wala sila sa mga ganun na estado, yung mga hindi mayayaman and all. So, wala silang power na mag-speak up para sa sarili nila kapag binabastos na sila ng mga mas mataas pa sa kanila. That's a form of sexual harassment, no? So, hindi siya magiging equal sa mga tao kasi nga ginapagtagpan na ng mga gobyerno yung mga ginagawa nilang mga pambabastos sa mga mali nilang mga gawain. So, in the Philippines, it is prohibited under Republic Act number 78, Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So, sa Philippines, no, from what I've said kanina, meron tayong tinatawag na law. Itong law na to is RA 78-77 na gina-violates nila yung mga peoples na nagbibigay ng mga sexual harassment sa kapwa nilang tao. Ito ay equally pwedeng lalaki, babae, or LGBTQ. So, etong law na to, pwede kang magreklamo o magsampa ng kaso sa mga taong nambabasa sa'yo. Okay? So, let's move to theoretical perspective. Number 1 is natural or biological theory. It attributes behavior to innate biological drives and differences between sexes. So, ang natural or biological theory, hindi lang siya basta like instinct lang siya ng babae or babae or lalaki, hindi lang siya basta dahil ganun lang talaga mag-isip yung mga babae or yung mga lalaki. Bakit? Because like example, no, like sinasabi na just human nature, ganito lang talaga kami, ganito lang talaga yung actions namin, ganito lang talaga kami mga lalaki, ganito lang talaga kami mga babae. So, hindi yun basta ganun, no? Kasi ang sexual harassment has no excuses because nakakontrol naman talaga natin yung actions natin. Number 2, sex role spillover theory suggests that traditional gender roles and expectation carry over into the workplace, influencing behavior. So, ang
sex role or spillover theory. Ito yung mga idea ng mga dating ito yung mga idea ng mga lola natin, yung mga mas nakakatanda sa atin, because ito yung mga traditional kung paano dapat tayo kumilos bilang babae o bilang lalaki. Nadadala natin ito siya sa school or sa mga work natin. Minsan nakakaapekto yung mga pag-uugali ng mga tao. So minsan yung parang pag nakasanayan natin, kasi lagi sa atin sinasabi na ganito yung dapat yung gawin natin, dapat hindi ganito. So parang minsan nakaka-affect siya sa ibang tao, kasi iba-iba naman talaga tayo pinalaki ng mga magulang natin. So it depends talaga sa kung paano tayo napalaki ng mga lola natin, mama natin. So hindi lang siya basta-basta kung ano dapat. Kung lalaki ka, ganito ka mag-act. Kung babae ka, ganito ka mag-act. Hindi ganun yun. So yun yung sex role is spillover theory, about siya sa traditional na paniniwala about sa paano magkilos ang babae at lalaki. So let's move to the number 3. Number 3, organizational theory views harassment as a result of power structures and hierarchy within organization. So, itong organizational theory, nangyayari ang harassment dahil sa power differences o pagkakaiba ng posisyon sa isang organisasyon or trabaho. So, example, baka may mangharas isang manager sa kanyang employee, dahil alam niyang hawak niya ang trabaho nung empleyado na yon, dahil nakapromote siya or naka-assign siya doon sa work na yon. So yung mga empleyado ginaharas niya, so ginagamit niya yung posisyon niya para iharas yung mga empleyado. So ginagawa niya ng mga hindi tama. So, yun yung organizational theory. So, number 4, socio-cultural theory. So, socio-cultural theory explain it as a product of broader social norms, gender inequality, and patriarchal system. So, ang socio-cultural theory dahil sa mga kultura or society beliefs. Kapag tinuturoan ng mga superior ang lalaki, nagiging normal na lang yung mga harassment kahit na mali. Yun yung socio-cultural theory. Like for example, yung mga matatanda, tinuturoan nila yung mga lalaki na mas bata sa kanila na ganito gawin nyo, ganito, ganyan. Kahit na alam nilang mali yun. Pero dahil lalaki sila, normal na lang daw yun para sa kanila. Ganun ang socio-cultural theory. So, number 5, feminist theory. Feminist theory links harassment to sexism and the maintenance of male dominance and gender stratification. So, ang feminist theory, nakikita ito as a way para ipakita na mas mataas ang mga lalaki kaysa sa babae. Ginagamit yung mga harassment para maliitin ang ibang gender. Yun yung feminist theory. So, like for example, yung mga lalaki, dati, tapos pinapakita nila na dapat yung mga babae na sa bahay lang. Sila yung nagluluto at walang ginagawa. Dapat yung lalaki ang nag-aaral. Ganon yung paniniwala nila noon. So ngayon, iba na ngayon. Dahil ngayon, mas gusto na nilang pantay-pantay lahat, equality. So nakakapag-aral na yung mga babae, at the same time, nakakapagtrabaho na din. Ganon yung tinatawag na feminist theory. So parang ginagamit nila yung power nila as a man. Ganon lang. So let's move to relevance of theories. This perspective help explain why harassment occurs and are supported by data showing its widespread impact on health and well-being across sectors. So, bakit nga ba importante to? Para mas maintindihan natin bakit siya nangyayari, para maiwasan at matigil, kasi nakaka-apekto ito sa mga mental health, confidence at performance ng tao. In short, hindi okay at hindi normal at hindi dapat ito-relate. Kahit anong dahilan, walang excuse para gawin yung sexual harassment.
So, let's move to Philippine laws. From what I've said kanina no, na-explain ko na siya. So, I will just explain it again. So, RA 7877. The primary law governing sexual harassment in work, education, and learning environments. So, etong law na to is law yan siya sa Philippines na kapag may namasa sa'yo, pwede mo siyang kasuhin gamit ang law na to. So, magagamit mo tong law na to, dapat may evidence ka and all para masasabi mo na tama yung mga sinasabi mo. Pero nowadays, mas natatakpan yung mga taong matataas kahit na sila naman talaga yung nakakagawa ng mali. Kaya, minsan hindi na to natin na-apply. Yun lang. Thank you. Good day everyone. I'm Jimbo Jacinto and I'm going to discuss the continuation of the topic understanding the sexual harassment. So, harassment can be committed in workplace, schools, or training institution. For example, in offices, or in schools, or training institutions. During work-related or social functions, or for example, work trips or company events. So, there are various methods taking actions, writing or message online. For example, harassment can happen anywhere, diba? Through verbal or non-verbal man yan. So, including physical, written, or electronic communication. Ano-ano nga ba yung, di ba, yung sexual harassment? Pwede ka lang pagsabihan ng mga masasama, kausapin ka ng mga malalasong pag-uusap, tapos ayaw mo, yun yung mga sexual harassment. Yung sa pilitan kang ginaganyo, nangaakit, makiptalik, ganun. It is one of the example of sexual harassment. So next, specific acts considered harassment. So first, we have asking for sexual favors in exchange for a job, promotions, or favors. So ito yung harassment na mag-a-ask sila ng favors, makipagtali ka sa kanila in exchange of your for example, tataasan pwesto mo sa trabaho, ilalagay ka sa magandang pwesto, ganun yun. Kumbaga may exchange sexual favors, ganun, para lang mapataas yung pwesto mo, or gagawin nila yung way para maakit ka into that sexual doings, ganun. So next is making the face uncomfortable, scary, or offensive. So this means naman this type of sexual harassment is instead na ma-comfortable ka sa place, is they make it uncomfortable for you to stay in that certain place because they perform scary doings, like instead na hinihipuan ka, ganyan, or they talk something malicious, mga salita na hindi kaakit-akit para sa'yo. That's one of the example of sexual harassment. The next is done by someone in charge or in trusted position. So dito naman is yung nasa position sila, they make they sexualize you, or they like force you to do something hindi maganda because they are in a position. For example, you are
government, you're in a government, kumbaga sa gobyerno ka nagtatrabaho and mataas yung position mo, and then nananakot ka ng mga tao, like kung hindi mo to gagawin ipapakukulong kita, gagawan kita ng kaso, anuin ko pamilya mo, ganyan. Like they can threaten people because they are in a position or higher position. That's one of the example of sexual harassment. Like dahil nasa position sila, kaya na nilang gawin yung mga gusto nila sa mga nasa mababa nila. The last one that acts considered sexual harassment is actions that take away rights or opportunities. This means naman is, for example, nag-apply ka for a job and then hindi ka nila tatanggapin kasi hindi ka pumayag sa inalok nilang for example, aalokin ka nila ng sex para makapasok ka sa trabaho. That's one of the example of action that take away rights or opportunities. Kumbaga, hindi nila pina-follow yung rules na dapat resume lang yung kailangan, hindi kailangan yung mag-act ka na need mo pa ng sex para lang ma-approve na makakatrabaho ka. Kumbaga, tinatanggalan mo sila ng rights para gawin yung mga gusto nila. That's all. So, civil service rules. So, ito namang civil service rules is a sexual harassment is a violence for government workers under civil service commission rules. Yung civil service rules is ang sexual harassment daw is violation sa mga government worker under civil service commission rules because ang sexual harassment ay bawal and dapat hindi gawin dahil hindi ito tama para sa atin. Kumbaga, need natin irespeto yung mga individuals dahil hindi natin pwedeng pilitin sila na gawin to, hindi natin sila pwedeng kontrolin dahil nasa taas tayo, and that's the civil service rules. Yan yung minimin sa civil service rules. Kahit nasa government ka is wala kang karapatan para sexualize or mangharas ka ng mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Sa forms of harassment naman is we have physical, or sa physical yung mga unwanted touching, like hihipuan ka sa puwet, yan, kunwari lalakad ka, bigyan niya yung puwet mo, it's a form of harassment. It's a physical harassment. Sa verbal naman is yung dirty jokes or bad comments, like wow, laki naman ang dede mo, ganyan, uy, grabe, ano man talaga yung ano mo, mga ganyan. That's forms of harassment. Also dirty jokes, like pwede mo silang sabihin ng mga jokes pero bawal po yan, and it is a form of verbal harassment. And in written or visual naman, or showing inappropriate pictures or message, like magsisend ka ng ano mo sa mga kababaihan, hindi yan pwede. Like mag-chat ka sa kanila, ganito, ganyan, ano tayo, pwede bang makita yung ano mo, send mo ba dito yung ano mo, yan, hindi po yan pwede. That's forms of harassment, and pwede po tayo makulong. That's written or visual harassment. Or wire harassment, like sa mga chat, ganun.